Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo ba, si VP Sara, di ba may lumabas recently na survey na lumilitaw, 88% ng mga Pilipino base sa survey ng Social Weather Station ay gusto po nilang papanagutin o gusto nilang harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Di ba? Ayan o, yung survey. So yung mga nagsasabing definitely should. And then probably, pwede, 20%. So marami talaga ang nagsasabi na dapat harapin niya. Now, ang response naman po doon ni Sara, very favorable naman din. Eto. Kasama ako dyan sa 88% na yan. Wow. Na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Nax. So open daw siya, 'di ba? Gusto niyang harapin, willing siyang harapin. Ang tanong, totoo kaya 'yon? Seryoso kaya talaga siya? Na gusto niya talagang harapin? Oh. Thank you po sa sagot. Ay, naputol. Ang karugtong po nito actually, ang sabi niya, pero ipaubayaan natin yan doon sa impeachment defense team ko. Anong gagawin nila dyan? Kung may epekto ba? Kasi tinatanong rin siya roon sa pag-aatras nung yung pag-move ng schedule. Oh. Ganito lang yan kasimple para kay Sara. Kung talagang desidido siya talaga, seryoso talaga siya na siya po ay totoong kabilang doon sa 88% or siyam halos sa mga Filipino out of 10 ay gustong siya ay paharapin sa kaso sa impeachment. 'Di ba? Sabihan niya na yung defense team niya. Sabihan na rin niya si Marcoleta. O wag ka nang masyadong maingay, pabayaan mo na, harapin ko 'yan. Ituloy nila. O, at ibase niyo ang inyong mga magiging hatol sa evidence. Di pa ebidensya, sa evidence. Base niyo sa evidence. Ganon. Wag kayong maging bias-bias diyan dong. O, kung meron silang evidence, matibay, impeach nyo ako. O, kung wala, na matibay na ebidensya, di wag nyo kayo impeach, acquit nyo ako. Dapat ganoon, di ba? O, i-encourage niya na wag harangin ng kanyang defense team at wag harangin itong mga kaalyado niya diyan sa Senado itong impeachment. Ito nga nakakalungkot si Soto natin di ba? From alyansa para sa pagbabago, naging alyansa na ng mga Duterte, 'di ba? Pabor na rin siya ng sa tono niya na hindi matutuloy ang impeachment, hindi magko-crossover. Buti na lang si Karen Davila, medyo magtanong sa kanya. May pag-asa pa ako nakikita, magdesisyon daw silang mga senador kung magko-crossover. Pero sinasabi ng iba naman, it's already dead on arrival. Di tuloy nyo pa rin. Tignan natin kung dead on arrival ba talaga. Di ba? Let the evidences speak and the testimonies be heard. Di ba? And evaluated by the people. Kung ayaw nyong maging patas na judges, hayaan nyong ang taong bayan ang maging judges at maghatol sa 2028. Mapakinggan, makita yung mga ebidensya. Ito nga di ba? Sabi nga rito. Ito nga, na-content natin to. Si Shell Jokno, si Marian Rivera, nakalista rin doon na mga signatories o recipient, signatories bilang recipient ng confidential funds ni Sara. At hindi lang yun, may mga recently, di ba, may mga senador na yung pangalan o apelido nila. O baka naman po kaya ayaw nila talaga na matuloy ang impeachment. Hindi nila tinututulan Yung gusto ni Chis Escudero at ni Marcoleta na hindi yan pwedeng ituloy diyan sa 28th Congress. Baka naman humiyembro sila ng nakatanggap. Baka member sila ng Confi Funds Club. 'Di ba ni Sara? Nakatanggap din, nakinabang din. Kaya lang bilang parang kumbaga reminder doon sa kanila na nakatanggap na bigyan ng mga to, ginagamit nila roon sa pangalan, yung last name, apelido ng mga senador. Pero patay kayo, bakit nandun si Risa Ontiveros? Palagay ko, magkakaproblema sila doon. So yung mga yan ang kailangan marinig ng taong bayan. Di ba?
At saka ito yung matindi, vouchers para kina Mary Grace Piatos et al. Pirmado ni VP Sara. Sabi dun sa column ni Arnold Clavio. Ayan Ang documents, advance payments, ay dapat isinagawa ng iba't ibang tao. Ngunit batay sa isinumite ng OVP at ng DepEd, lumitaw na ang lagda ginamit na tinta at panulat ay sulat kamay ng iisang tao. Parang ano yun? Ganito, no? Ay, ma'am, papapirma lang po. Pirma po. Pirma naman. Okay, tapos bukas ulit. Ma'am, pirma po tayo. Okay, cash. Ano, ganon? Diba? Pagdating ng DepEd, ay ma'am, pirma po kayo uli. Sige. Ano ang pangalan natin dito? Mary Grace Piatos po. Ganon. Diba? Ma'am, Fiona po kayo, Fiona. Yan, ang maaaring makapahamak kay VP Duterte ay ang mga naisumiting DEP sa COA na pirmado niya under oath sa adro po sa column ni Arnold Clavio. Diba? At ito rin, diba? Natatandaan pa natin, fresh na fresh pa to sa alaala ng marami. Bigyan daw ng 100 billion pesos si VP Sara. Sabi niya, if you give me, diba? Nalala niyo yan? If you give me 100 billion pesos, I will solve all the problems of basic education in 6 years. And what happened was, the following year, she was given more than 100 billion. That's 700 billion pesos. Ang nangyari, kamusta? Anong nangyari sa pera? Anong nangyari sa kalidad ng edukasyon? Diba? Anong nangyari sa mga problema ng DepEd? Problema pa rin. Ano nangyari sa pera? Sa confidential fund? Pinoproblema na ngayon. Paano nagkalustay-lustay? Ano ang nangyari? Diba? Kailangan naman talagang mabulgar lahat yan. Lalo na nga yung bank account nila, yung joint bank accounts na active pa. Mula noong 2016 na tinatalakay nila, Trillanes, tapos recently lang merong nag-send ng piso, nag-go through, nag-deposit dun sa ng peras 500 pesos sa bangko, nag-go through at dun sa resibo lumitaw ang pangalan ng mag-ama. Ang depensang gagawin kaya diyan, sasabihin, ibang taong gumawa nito. Meron ba silang mailalabas na bagong Clarissa Ocampo sa impeachment? Na magsisinungaling? Diba? Kaya nako. Kaya nga kung talagang seryoso si Sara diyan sa sinasabi niya, sabihan niya na yung kanyang team na wag na kayong maepal. Gusto kong umupo doon, gusto kong humarap. Para ako ang sasagot. Kasi sabi ko noon, proper forum. And this is it. Diba? Alright?